minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na. So, bukod nga po sa pinapahanap na, 'di ba, ni Ombudsman Boying Remulla, ito nga pong nagpapakalat ng fake news na siya daw po ay nagkasakit. Abay, pinabulaanan niya din, mga minamahal, itong si Senator Amy Marcos tungkol nga po sa mga kaso ng mga senador. Alam niyo ba kung bakit? Buti pa itong si Manang Amy, alam. Diba? Or di kaya, kung ako yung magsasalita dito, sa aking pananaw lang, I think itong si Senator Amy Marcos, meron talagang planong isiwala dahil gusto niyang makatakas etong mga senador na kakasuhan. Posibleng ganon, mga minamahal. Pero bago ang lahat, okay, sige, eto, dito muna tayo sa mga nagpakalat ng fake news. Oy, by the way, dapat mahuli itong si Macanas. Oo, siya yung nagpakalat ng fake news na itong si Boying Remulla daw po, mga minamahal, abay, nagkasakit. Talagang inaraw-araw niya ba namang content? Dapat yan yung hinuhuli. Diba? Maliban kay Pukis, retired general din yon, si General Macanas. Alright, sige. Ay, nasa na ba yun, mga minamahal? Eto, sige, panoodin natin. When you have the perfect response in your head, fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Pinapahanap na ni Ombudsman Boying Remulla ang mga nasa likod ng bali-balitang na ospital siya. Yan, narinig ninyo? Sino yung mga nagpapakalat ng fake news din? Actually, ito yan siya pakita ko sa inyo, mga minamahal. Punta tayo ng YouTube. Ang nagpakalat niyan, itong si General's Opinion. Mga minamahal. Opinion. Siya yung nagpakalat niyan ito, General Viewpoint. Tingnan niyo yung mga content niya tungkol dito kay Boying nung talagang pumutok na mayroong sakit daw di umano. Tingnan nyo, kasi pag mag-content yan siya sa isang araw 10 beses. Pero makikita ninyo dito, mga minamahal, ito dito banda, mga 6 days ago yan, 4 days ago. Boying Remulla gustong maparusahan ng mga biktima. Ito, Boying Remulla, ito na naman, saan pa ba? Yan, puro si Boying, mga minamahal, si Boying, diba? Ito pa si Boying, diba? So, I think isa din to sa mga ipapahanap ni Ombudsman Boying Remulla. Pero inyo ba naman, may risigaba ang tawag niya? Pwede ba naman tarantado tong na to? Naturang general, kung totoo mang general, diba? Itong si Macanas, balita nga natin noon, mga minamahal, itong si Macanas, tawag dito, natanggal daw sa trabaho dahil kinasuhan daw ng kanyang asawa dahil ng bababae sa ethics complaint, di umano ewan lang natin kung totoo. Now anyway, sige, going back dito sa ating topic, mga minamahal. Pinapahanap na ni Ombudsman Boying Remulla ang mga nasa likod ng bali-balitang na ospital siya. At sa kanyang pagsipot ngayong araw, may pasaring si Remulla kay Senador Amy Marcos tungkol sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Ito, si Manang Amy, tinirada din ni Boying diba? Muling nabuhayan itong si Boying Remulla. Paano ba naman kasi? Actually, to be fair and square, itong si Ombudsman Boying Remulla, hindi kasi agad nagsalita. Diba? Nung pumutok yung issue na siya daw po ay may sakit, syempre kailangan niyang magsalita tungkol dyan. Kasi syempre, isipin ng iba, wala ka na pala sa tamang lakas mo, ba't di ka na lang mag-resign? Syempre, di ba, kakatapos pa lang ng Pasko, ng New Year, di ba pwedeng nagpapahinga lang yung tao, tapos back to back-backan ulit sa pagtatrabaho? Hindi ba pwedeng magpahinga ang isang public official? Pero yung katulad, di ba to, sobra-sobra na yung pahinga nun. Inabutan na mga minamahal ng humigit kumulang 2 buwan, Oo, sinuswelduhan ka ng taong bayan, tapos ano yung ginagawa mo, nangungupal ka. Hindi ka ba naman tarantado? Alright, sige, continue tayo, mga minamahal. Bukod kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at former Senator Bong Revilla, isang incumbent senator at isang dating senador ang tinitignan na ring sumalang sa preliminary investigation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ayaw na munang magbanggit ni Remulla ng mga pangalan. Let's just lay off the names. Siyempre, under preliminary investigation sila, titingnan kung mayroong probable cause. Siyempre, idadaan pa din naman sa due process. Pero itong si Amy Marcos, nagbabala na kasi yung mga kakasuhan daw, si Joel Villanueva, itong si Jinggoy Cutie, diba?
Oo, mga minamahal. Eh ngayon, syempre, namataan na nga eh. Baka naman itong si Amy nagpapasilip lang na, uy, binabanggit niya na yung pangalan para tumakas na, di ba? Oo, sige, continue tayo mga minamahal. It's misinterpreted, and some people want to push the issue more and try to put a day. I will not do that. Tapos sa Taiwan, I think we've learned our lesson from that. That we cannot give any dates or any commitments about anything. It's just that you see us here every day working to make sure that justice is obtained by the Philippine people. Kaugnay nito, binanata ni Remulla ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Nakakasuhan na sina Estrada, Villanueva at Revilla Oh, yan. Si Estrada, si Villanueva, at itong si Revilla. Itong si Joel Villanueva, pati itong si Bong Revilla, yes, oo. Pumunta, sa preliminary investigation para mag-submit ng kanilang counter. Alam niyo kung ano yung pinakatarantadong ginawa nito? Oo, ni Joel Villanueva. Tinawag ba namang ridiculous yung ikinaso sa kanya? Kasi parang gusto niyang palabasin, naggawa-gawa lang yan, hindi yan totoo. Ganyan, oo, ganyan yung gusto niyang ipalabas. Na in the first place, paano ba naman kasi hindi magtataka sa'yo yung tao? Oh, mayroon kang issue. Ano yung issue sa TESDA? Ano pa yung issue sa SIBAC? Ano pa yung issue neto, yung pinakasikat? PDAF kay Napoles. So magtataka talaga yung mga tao. Kaya wag ka nang magtaka. Oo. Senator Joel Villanueva, kung yung mga tao talagang uhusgahan ka na agad in the first place kasi meron ka ng recent issue eh. Okay, sana kung bago lang yung issue mo, 'di ba? Na bagong issue sa corruption. Eh paulit-ulit eh, hindi ka pa ba nadala? 'Di ba? Alright, sige, continue tayo mga minamahal. ngayong January 15. Buti siya, alam niya ako, hindi ko rin. So there's no truth to that, sir. Ako, sa nagkagaling. Matatanda ang ilang senador at dating senador na rin ang nakasala ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Sa usapin naman ang sinasabing Cabral Files, selyado pa raw ito at hindi pa rin nabubuksan ng Ombudsman. Handa man silang buksan ito, delikado raw na pinag-uusapan at isinasa publiko ang laman o impormasyon mula sa mga dokumentong kasing sensitibo nito. Kung sasabihin na nanggaling sa isang tao na namatay na ang dokumento, paano mo patutunayan ito? Ang pwede Matindi kasi itong si Libiste eh. Diba? Okay, pero ang ating nalaman dito mga minamahal, yung Cabral Files na yan, kinuha lang din pala sa computer ni Cabral, oo, ninakaw ni Libiste. Ngayon, ang nangyari, pwede patuloy makasuhan itong si Libiste. Masyado kasing papansin, nagbida-bida, wala naman palang ibibida. Continue. Kung patuloy niya yung tao na matay. Diba? Eh, alam naman, makipagtalo ako sa isang bagay na alam natin nanggaling sa isang tao na matay, na inaamin naman ng isang sabi. Anong pag-uusapan mo? Anong pag-uusapan? Hinamon naman ni Remulla si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tukuyin na ang mga nakikita niya sa hawak niya umanong mga dokumento. What does it prove? What does it prove? Why the urgency? Hinamon ni Congressman, ni Jesus Crispin Boying Remulla, ni Ombudsman. Itong si Libiste, ano ba yung patunay mo? Pero sabi nga ni Libiste, hindi na daw siya magsasalita. Matik na, hindi siya magsasalita kasi alam niyang masasampa na siya ng kaso. Tumigil na yung lolo ninyo. Diba? Masyado kasing nagmamagaling. Wala naman palang igagaling. Diba? Continue tayo mga minamahal. Ano bang kailangan malaman nun? Siguro sila magsabi kung ano laman nun, na dapat pinapansin namin. Diba? Di ba ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng tubay yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Diba? Tama. Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami. Pumunta siya rito. Inatasan na rin daw ni Remulla si Assistant Ombudsman Nico Clavano na kunin ang kopya ng mga nasabing dokumento mula kay Leviste. Ito ang unang press conference ni Remulla matapos lumabas ang mga balita sa social media na isinugod umano siya sa ospital. Pinaimbestigahan na ni Remulla sa NBI kung sino ang mga nasa likod nito. Desidido raw ang Ombudsman na sampulan ang mga nagpapakalat ng fake news dahil naniniwala siyang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi na parurusahan. Shoutout dito kay General's Viewpoint. Mauuna ka na. Matutodas ka na. Hindi mo gumawa ng fake news
Tapos ngayon, baka mamaya magdi-delete na to. Tingnan nyo, talaga nga namang ginawa, talaga madaman no, ginawang patay na ang lolo ninyo kahit di pa patay. Excited yarn. Ito pa oh, ang dami oh. Diba? Hindi gumawa ng fake news oh. Inaabangan live video ni Boying Remulla lalabas na. Ito pa, kinarama in action, Boying sobrang obsessed ng press con. Ito pa, bakit kayo masyadong nagmamadali on Boying Remulla? Ito pa, Mirisi Gaba. Tarantado talaga tong ano na to. Hindi, tingnan nyo ba naman mga minamahal? Meron ba namang tsapa tong hayop na to? Tingnan nyo yan yung profile nyo, profile ng panggago. Hindi mapindot putang ina, hindi siya mapindot, pero yan yung mukha ng mga tarantado pansinin ninyo mga minamahal. See? Tapos grabe kung mag fake news. Dapat yan yung unahin kasi biruin mo ba naman, ano to retired general to may influence yan hindi pwede na ganunan lang, diba? Pang ano na to diba? Sobra-sobra na to pantataga na to alright mga minamahal, yun po. Kayo, ano masasabi ninyo? Saya dito sa bagong setup ni Mimo. Ang ganda. Actually, nakikivlog lang ako sa ibang bahay. Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.